3 buwan pa lang to. Pwede ko pang... Alam mo bang sinasabi mo? Rodel, sabi mo ayaw ng asawa mong mag-ampon ng bata. Kaya ikaw ang may problema at hindi ako. Anak mo itong dinadala ko. Kaya dapat ikaw ang magpasya kung anong mangyayari dito. Ano bang nakabalot sa puso mo? Bakal? Hindi mo ba naisip na anak mo rin yan? Wala akong kaugnayan sa batang ito, Rodel. Inupahan mo lang ang katawan ko para may matirhan siya habang lumalaki. Binigyan mo ako ng pera para buhayin siya. Pwes, pwede mo akong bigyan ulit. Para... Simple, di ba? Simple para sa'yo dahil akala mo ginamit lang kita. Kaya wala kang pagmamahal sa bata. Pero paano ako? Alam mo bang wala akong ibang pinangarap kundi makita ang mukha ng batang yan? Ang tagal ko na siyang hinihintay. Kung ganun, hindi ka na dapat papigil pa kahit kanino. Kahit sa asawa mo. Hi! Sweetheart, bakit? Tumawag ako sa office mo. Sabi ni Gina, 4:00 pa lang umalis ka na raw. Ah! Nandun ako sa opisina ni Dick. Siguro hindi alam ni Gina. Sabi niya, umuwi ka na raw. Talagang pauwi na ako eh. Kaya lang, hinarang ako ni Dick. Then we had a couple of drinks, napahabang daldalan. You know. Tama na, Rodel. Ayoko na makinig sa mga alibis mo. Ba't di mo na lang sabihin sa akin ng totoo para matapos na? Anong totoo? Na may babae ka. Ayang ka na naman. Anong ayang ka na naman? Rodel, hindi ako... Kung may tao sa mundong ito na nakakakilala sa buong pagkatao mo, ako yun. Kung ganun, alam mo, hindi ko magagawa sa iyo yun. Alam mong ikaw lang ang mahal ko, hindi ba? Kahit nagmamahal, pwede magkasala. Rodel, kung gusto mo na akong iwan, sabihin mo na lang sa akin kaysa malaman ko sa iba. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit ko gagawin yun? Dahil siguro wala tayong anak. Kaya pumatol ka sa iba pagkatapos sa anakan mo. Do you honestly believe that I am capable of doing that? Mami, ayoko sumama. Frank, I'm sorry. Pagod na siya eh. Gustong umuwi. Sama ka na. Baka naman kung ano-ano ang itinuturo mo sa bata. Excuse me. You know, don't you dare accuse me of anything. Yung batang ayaw sumama sa'yo eh. Say bye-bye, Daddy. Bye-bye. Bye. Patahimikin mo na yung mag-ina. Kaya buti't hindi kayo nahabol sa obligasyon mo. Ipagugulo mo pa kay attorney. Eh kung ano-ano yung tinuturo sa bata, kaya ayaw nang sumama sa akin. Ano ba ang pinagpuputok mo? Noon, pinipigilan kita sa panliligaw kay Odette. Para yung pag-aaral lang ang sikasuhin mo. Inanakan mo yung pobre. Ano sabi ko? Panagutan mo't magpakasal kayo. Puro ka iwas. Papa, mukhang si Odette pa ata ang kinakampihan nyo. Talaga? Maswerte siya. Hindi ikaw napangasawa. You know what's wrong with you? Hindi ka marunong magmahal ng ibang tao. Kasi sobra ang pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi ka magtagal sa isang trabaho. Inom ka ng inom. Puros ka pang bababae. Bakit ba mapilit ka sa bata? Mahal mo ba siya? Siyempre, anak ko yun. Lukohin mo ibang tao. Huwag ako. Kanya ka nagkakaganyan. Naiinggit ka sa kanila kasi maligaya sila. Kapag nasa iyo na ang bata, tatanggi ka at matatakot. Dahil responsable ka. Pabayaan mo na siya sa kanyang ina.
Pabayaan mo na sa kanya ang bata. Maligaya sila. Ako na. Alam mo, darling, galing ako kay Dayan kahapon eh. Malapit na matapos yung wedding gown ko. Ang ganda. Sana makita mo. Kaya lang, malas daw yung nakikita ng groom ang gown bago ikasal. Aya. Tumawag na rin ako sa printing press. Ready na raw ang mga wedding invitations natin. Good. Well, I have to go. Darling, maaga pa naman eh. Have another drink, okay? Napaka-transparent mo, Eric. Now tell me, for Christ's sake. Say it! Si Lisa, no? Huwag kang magkakaila sa akin. Alam ko. I'm not... Isang squatter lang ipapalit mo sa akin. Disgrasyada pa. Pakakasalan ko si Lisa.